Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. And this is Mei-chan Ame from Japan. Aquarius Kabayan, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat kayo sa nakakataba ng pusong yung mga comments. Sa halos lahat kayo is resonates. Kahit comments lang mga kabayan, ng energy is naiiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko, makuha ko lang yung energy. At syempre, this is a general reading na nakuha mo na sa'yo at itapon na hindi naman para sa'yo. Maraming salamat pala sa mga nagbigay ng donation at saka po sa, ano ba to? Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po sa inyo. Kung gusto na personal reading, nasa baba po ng video na to, how to contact me. Kung ano mo lang sa'yo at itapon na hindi sa'yo, maaari to is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari o mangyayari para. I-resonate mo ang sarili mo, maaring related sa work, life, job, friends, family member, co-workers o sa business mo. Okay. Maaring ito is magkakabali-baliktad, no? Kasi medyo iba yung gagawin ko ngayon na ano. Maaring nangyari na to sa iba. Use your own intuition, lawakan ng isipan, no? Tandaan nyo po, hindi nyo po ito personal reading. This is a general reading, maaring mangyari o hindi mangyari sa inyo. Okay? And we have the Bear. And nakita ko dito na maaaring magkakaroon ng mga lakas ng loob o you need ng lakas ng loob. Huwag ka mapanghihinaan ng loob sa nakita ko dito. And there's a person that they want to protect you or ikaw yung tao na you want to protect your child, your family, yourself, or you need to protect. No? Ang nakita ko dito. May mga tao ko nakita na maaaring there's a boss o gagawa ng aabusuhin yung power niya. Parang maaring gano'n, no? You need to use your own power and you are the boss with yourself. And may mga leadership ako nakikita. May mga finances din ako nakita. I don't know kung ano-ano. Mayroon man, no? Ibig sabihin, there's a man, maybe a husband, o sarili mo kung lalaki ka, or may mga questionnaire, may mga question na gustong sabihin, no? May mga gusto kang i-question, maaari ikaw ang gusto mag-question dito sa tao na to. Ayun, magkakaroon ng mga documents na magaganap. Hindi ko alam kung ano yung documents na yun. May mga speech or you need mong magsalita. Sa nakita ko dito, may mga good or bad news ako nakikita sa'yo at may mga makipag-communicate or you want to communicate to someone or parang sa office mo or dito sa tao na to. Sa nakita ko to, may mga speech and writing, may mga document na inaayos o ay dapat ayusin. No? Sa nakita ko dito. And we have the Tower. May mga paghihiwalay ako nakikita. May mga authority ako nakikita. Maybe this is sa trabaho mo, sa foundation mo, family mo, kaibigan mo, business mo yan, ano man yung foundation na meron ka. May mga magkakaroon mga matataasang ego or magkakaroon ng mga lungkot. Ako nakikita. May mga pinag-uusapan when it comes sa government. Ako nakikita dito. No? Aquarius for the 22 of April. Okay, show me. Maaari magkabali-baliktad to lahat, ano? May separation na. Nakakaramdam ka ng sakit. For the 23, please show me. Naglabasan na. For the 24, April. Para po sa 25. Aquarius for April 25. For the 26, show me. Ano naman po ang for the 27 para kay Aquarius? Universe, ano po ang inyong advice for this week kay Aquarius? Makakaramdam ka ng sakit this week. Makakaramdam ka na maaari may mag-separate, maaari may alasin sa'yo, magkakaroon ka ng depression, magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, magkakaroon ng mga disappointment sa iba. As in, unexpected blow of emotion itong mangyayari sa'yo na sakit.
hindi mo yung asahan. May mga matotrauma. Advice, universe, for this week. Overall energy po ni Aquarius for this week. Wheel of Fortune, please show me. For the 22, magkakaroon ng mga pagbabago sa buhay mo, no? Aquarius, mag-i-start na ang iyong buhay. Kumbaga, magkakaroon na ng mga, matatapos na yung mga struggle mo, yung mga problem mo, yung mga, nakita ko kasi may problem eh. Or maybe you need to take it action para matapos na rin ang iyong, you need a new direction para matapos na rin ang iyong mga problema. Pero nakita ko, nasa side ko naman na matatapos na yung mga problema mo. Magkakaroon ng mga good fortune or a good luck or a good karma na darating sa'yo. No, huwag ka lang mawala ng pag-asa. Yan, magkakaroon ng mga ganon. And hayaan mo na, sinasabi dito na hayaan mo si universe ang gumawa para sa'yo. No? In a divine timing, there's a process kasi. In a divine timing, lahat ng problema mo, lahat ng struggle mo na nararamdaman mo, lahat ng responsibilities, lahat ng mabigat na nararamdaman mo sa sarili mo, sa puso mo, trust the universe. No? In a divine timing, siya ang gagawa para sa iyo niyan. No? In the 23, no, maraming pagbabago, we need to plan very carefully sa mga desisyon. Siguro, kailangan na natin mag-take it action para sa ating mga pagbabago. No, hando kasi sa part na para magkakaroon pa rin mga decision making, magkakaroon din pala ng mga, maaring you need to prepare to something, maaring magpaplano ka para sa pagbabagong buhay o pagbabagong landas na tinatahak sa'yo. Maraming pagbabago ako nakikita sa'yo, marami ring mga option na gustong ibigay sa universe sa'yo, na sinasabi niya to, gusto mo ba ng pagbabago? Now, you need to take it action. Ganyan. Magkakaroon ng ganun eh. Kung magte-take it action ka or hindi, or mag-i-stay ka pa ba or go. If you want na pagbabago sa buhay mo, ng maraming pagbabago, you need to take it action. Don't wait, no? Nakita ko dito. You need to plan for the future and very careful sa lahat ng mga pagpaplano sa buhay. Sa nakita ko dito. For the 23, no, sa nakita ko dito, na mag-ingat tayo na sa mga tao na pwedeng magsinungaling, manloko, dishonest, magnakaw ng ating pera, no, may mga makipag-collaborate sa atin o may mga makikipag-friendship, maaring friendship, or may mga tao ko nakita na sneaky person na siguro maaring itong tao na to is nakakasalumuha mo na, maaring asawa mo, maaring karelasyon mo, maaring kasamahan mo sa trabaho, yan. May mga pagkikita or may collaboration ako nakita na may mga pagsisinungaling. May mga pagkasundo sa'yo na nagsisinungaling lang siya. No? Lahat ng sinasabi niya sinungaling. Hindi siya nagsasabi na totoo. Tingnan natin. Ay. Oh God. Dito sa nakikita ko sa'yo na magiging workaholic ka. No? Magiging workaholic ka sa'yo. Parang ang daming tao akong nakikita sa'yo. May mga tao akong nakikita sa'yo na gusto mong ika-collaborate. Mag-ingat when it comes to collaboration na. Mag-ingat when it comes to dealing. No? Kasi baka maloko ka. No, nakita ko dito, baka magkaroon ka ng problema na related ang money, no? Baka may nakaw o ano ba tawag dito? Basta may panloloko, baka maloko ka. Mag-ingat-ingat. Handoon yung makakaramdam ka ng pagka-failure
sa nakita ko dito. Magkakaroon ka ng mga lack of effort, lack of confidence, parang you don't want to commit to something kasi siguro makakaramdam ka na baka lokohin na naman ako, baka ganyan, totoo kaya to, may mga pag-iisip, no, magkakaroon ng mga carelessness, no, magkakaroon ng mga parang paulit-ulit na lang ang task na nangyayari sa akin, paulit-ulit na lang ako na naluloko, makakaramdam ka ng ganun. Para iba sa inyo, magiging workaholic. And for the 25. For the 25 na handuin yung nakita ko na mapapagod ka, pero nahandun yung parang i-evaluate mo yung mga mangyayari sa buhay mo. Hindi mga pagja-jungling, hindi may mga multitasking kang gagawin. Pero may mga unfinished business kasi ako nakita sa'yo na gusto mong tapusin. Pero magkakaroon siya ng mga delays and then makakaramdam ka ng kawalan ng pag-asa dito. Magkakaroon sa inyo ng mga mental trap sa mga mangyayari sa buhay nyo. No? Parang walang beginning parang mawawalan pa ng direction o magkakaroon ng mga delay nga. Parang nowhere to run ka ngayon. Parang pabalik ikaw. Imbis na you look to the future, parang pabalik ka sa nakaraan. Pabalik ka sa... Kasi nahandun pa rin na parang there's a resistance to change. Parang hindi mo pa matanggap yung mga pagbabagong, hindi mo pa matanggap yung mga nangyari. Kaya pabalik ka. Siguro may mga multiple tasking o may mga gagawin ka pa na kailangan mong balansehin o kailangan mong ayusin. Maaring ganun, no? Sa nakita ko. May mga choices ako nakikita na gagawin mo sa buhay mo. May mga flexibility or you need to control din yung mga nararamdaman mo, no? You need to control and kailangan mong balansehin yung mga nararamdaman mo ngayon. Sa nakita ko dito. With the 26, sa nakita ko dito na may maraming pagbabago sa'yo. Maraming dapat na i-let ko. Kasi nakita ko dito na magiging tanga ka. Oh my God. And sorry for the term of that tanga. Pero nakita ko na may taong tanga, may tao na parang naghari-harian siya. Ganyan. Parang, I'm the boss. Parang matigas, may kahigpitan, may mga malupit itong tao na to, matigas yung puso niya. No, sa nakita ko dito. May tao o napapalayo or you need na lumayo sa tao na to. Kasi ginagawa ka lang yan, tanga. Sa nakita ko dito. No, you need to avoid this person and then kailangan mo na ng transformation. You need to end this cycle. No, kailangan mo nang lirisin yung mga tao o alisin yung mga tao na hindi karapat-dapat sa buhay mo. Magkakaroon ng mga unexpected change sa iba dito na hindi mo aasahan. Magkaroon ng mga revert o may mga ilelet ko kasi siguro. Tingnan natin. Okay, sinasabi na dito talaga na you need to forgive yourself. You need to forgive yourself. Kailangan mo ng healing, kailangan na recovery, and you need to accept. Magkakaroon ng mga na magigetting over mo na lahat ng paghihirap mo. Kailangan mong i-release yung pain na nararamdaman mo, ang sinasabi dito. Ibalik mo yung sigla mo. Sa nakita ko dito, ibalik mo yung sigla mo. Bakit po, Charlie? Sa iba dito is, no, it's a revert kasi. Hindi na kailangan din na ano. Okay, kailangan mo lang lakas ang loob mo, no? With that 27, siguro you need to move on and look to the future. You need to give effort to look to the future para maka-move on ka na rin. Kailangan mo lakasan, tibay ng loob dito. Kontrol mo yung sarili mo, no? And tibay ng loob. Tatagan mo yung loob mo. Tatagan mo yung sarili mo. Focus, you need to move or kailangan ng movement sa'yo. Moving forward ang kailangan dito. Meron din ako nakita na
travel sa'yo. Baka sa ginagawa pong araw-araw is palaging ka-travel ng travel o you have a travel. And the universe advice is you need to release all your anxiety, depression, problema, stress, takot. Alisin mo na yan, lahat yan. Yung mga pag-iisip sa gabi, alisin mo na yan, no? Sa nakita ko dito. Nakita ko rin dito na kailangan mo na ng peace. Kailangan mo nang mag-move on. Kailangan na ng peaceful resolution. Kailangan na ng i-end yung mga pag-aaway o gulo o hindi pagkakaintindihan. No, mag-revenge ka sa sarili mo in a good way. Halimbawa, marami ka pinagsisihan, puyat ka, hindi ka makapagtulog. Magpaganda ka. Mag-focus ka sa sarili mo, i-revenge mo, mag-revenge ka in a good way, no? Kailangan mo nang i-release ang lahat ng stress mo. Yan. You need to surrender to all the challenges na hindi mo naman nakaya. Pero andun sa keep fighting pa rin kasi nakita ko naman na the universe is i-surrender mo na, nakatingin naman sa'yo. You need to surrender. Kung hindi mo na kaya, you need to surrender sa taas. Ito mga nararamdaman mong sakit, no? Nakita ko ito. And syempre, your overall energies is magkakaroon ng mga bad decisions, no? For this week, no? May mga bad decision na mga gaganap sa buhay mo. May mga gusto kang ma-fulfill o may mga wish kang gustong mangyari pero hindi siya magaganap. Kumaga may mga pagkatalo. Ako nakikita sa'yo na ginib mo naman yung effort and nag-focus ka naman dito pero hindi pa rin natalo ka at hindi mo nakuha yung gusto mo, no? Nakita ko yung sadness mo. God. Like I said. Okay. Makakaramdam ka for this week na hindi ka masaya, na stress ka, na sad ka, nalulungkot ka. Andun yung ipapakita mo outside na ang saya mo pero hindi eh. Inside, hindi ka masaya. Handun yung pagkatalo talaga, handun yung dreams will shattered sa'yo. Siguro you need to jump to your fashion sa nakita ko and be focused. Mag-focus ka doon sa mga situation na mag-growth ka. Hindi sa mga situation na hindi mo nakuha o hindi mo na fulfill, no? Sa nakita ko dito. Arigato namaste, God bless.